Ama Dakilang Diyos, na Yahuwah, dakila ka po at makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Hanggang ngayon, buhay pa kami at malakas. Higit po sa nataglay pa namin ang aming dakilang karapatan, ang tumawag ng puri sa iyong napakadakilang Diyos. Na mapatawad po sa aming mga pagkukulang. hello, Sister Kat. Dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan po sa lahat. Muli ka naming hinahantugan ng pasasalamat dahil taglay pa po namin ang aming buhay at lakas upang patuloy ka naming sambahin, purihin ang iyong marangal na pangalang Yahuwah. Ang iba po sa amin, Ama, ay may mga dalang karamdaman. Subalit patuloy po namin silang nakakasama na lumuluwalhati at nagpapasalamat po sa iyo. Diyos na mapagmahal at maawain, kami po ay iyong patawarin sa aming mga kasalanan. Hindi po namin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa aming buhay. Ngunit dito po sa aming pagsamba sa iyo, ay tatanggapin namin ang iyong banal na kapangyarihan na siyang magpapalakas at siyang magpapatibay sa bawat isa po sa amin. Kaya inaanyayahan ka po namin, Panginoon. Dalawin mo po ang kabuuan ng aming pagsamba sa iyo. Ang amin po lamang ipinagmamakaawa ay palagi mo kaming pakinggan sa aming mga pagsusumamo. Kailangan ka po namin, Ama, dahil sa pabigat na napabigat ang pagdadala ng aming pamumuhay. Tumitindi na rin ang kahirapan at kasamaan dito sa buong mundo. Kaya, Panginoon, huwag mo naman kaming pagkaitan ng awa at huwag mo po kaming papatulan sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Narino po ang aming mga abuloy. Ama, pakitanggapin mo po at basbasan ito upang magamit sa lahat ng gawain sa loob ng banal na Eklesya. Sumasampalataya po kami na binasbasan mo na po ang aming kapatid na maghahayag ng iyong mga salita na siyang aming gabay sa patuloy naming paglilingkod sa iyo. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na siyang aming tagapagligtas. Amen. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming Aking kaligtasan
kapatid, tayo po ay nagdaranas minsan ng mga disconnection, dahil sa ito'y ating pagsamba ay live streaming at ito po ay sa magitan ng ating teknolohiya. Kaya alam namin na kayo po ay nakakaunawa sa mga nangyayari minsan na ayaw man natin pero nangyayari. Atin pong pupuntahan ang part 2 sa ating pong paksang diwa na yan po ay ang tungkol sa ang tanak ay umaanino sa darating na bagong tipan. Kaya hindi pwede nating paghiwalayin ang tanak o Old Testament diyan sa New Testament. Katulad po ng paghahandog ni Abraham kay Isaac. Yan ay umaanino ng paghahandog ng Diyos sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Dito sa ating paksa, mga kapatid, ay ating pong pag-aaralan ang kahalagahan ng ginawa nitong si Abraham at ano ang kaugnayan nito sa atin. Gaano kahalaga ito? Ano ang inaaninuhan nito? Kaya dito sa pag-aaral po natin, mga kapatid, isipin ninyo na isang ama na lubos na nagmamahal sa kanyang bugtong na anak. Bugtong na anak sapagkat itong si Isaac po anak sa pangako ito. At sa wikang Ebreo ay yasid ang ginagamit ng ibig sabihin, pinakamamahal, bukod tangi, bugtong na anak. Kapagkat ang una niyang anak naman, doon kay Hagar na si Ismael, hindi naman lehitimong anak niya yon. Pero yung anak sa pangako at legal na anak na tagapagmana ng tipan ay walang iba kundi itong si Isaac. Kaya tawag din sa kanya ay bukod tanging anak ni Abraham o kaya ay bugtong na anak, pinakamamahal na anak ni Abraham. Alam niyo mga kapatid, ang ginawang ito ni Abraham sa kanyang anak ay isang kahayagan ng katapatan sa Panginoon Diyos. Kahayagan ng pagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoon Diyos. Isipin ninyo kung ano ang naranasan ni Abraham kasama ng kanyang anak doon sa bundok ng Moriah. Alam nyo, sa unang tingin, mukhang malupit o kaya ay hindi maintindihan ang utos ng Diyos. Di po ba? Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang mabagsik na Diyos. Hindi ganun eh. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Na ang Diyos ay mabagsik. Hindi ho. Ito isang makapangyarihang larawan o isang anino ng pinakadakilang pag-ibig na sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang paghahandog ng ama sa kanyang bugtong na anak, Abraham sa kanyang anak na si Isaac, si Yahuwah sa kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya bago natin basahin ang mahaba-habang talatang ito, para ating makita ang kabuuan ng kasaysayan nitong si Abraham at Isaac, kaugnay ng kanilang pagsasagawa at pagtupad sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ang tanong ay ito, kung kayo po ay may anak, tayo ay may anak. Alam natin na iba ay walang anak. Pero kung may anak po tayo, nag-iisa, at hihingin sa atin ng Diyos na ihahandog ba natin? Yan ang tanong. Sapagkat may moral lesson ito, hindi ito basta kasaysayan lang. Ito'y nagre-reflect sa atin, nagtatanong din sa atin, kung tayo ang nasa kalagayan ni Abraham, gagawin ba natin din yon? Tanging anak. Isipin niyo si Abraham may pinangakuan 75 anyos. 25 years after, nung 100 taon siya, saka lang siya binigyan ng Diyos ng anak na nag-iisa, si Isaac, di po ba? Kaya ating pag-aaralan ito, hindi natin maiiwasan kung gayon, nabasahin ang mahaba-habang talatang ito sa unang mga bahagi ng pag-aaral natin. Basahin natin ang Genesis 22, 1 hanggang 18. Ano po ang isinasaad sa aklat ng Tanak o Old Testament patungkol sa kwento nitong si Abraham at Isaac na ito'y lumalarawan po sa bagong tipan sa ating Diyos na si Yahuwah at ang ating Panginoong Yahushua. Eto ho, babasahin natin. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin.
Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno't kami na lamang ng batang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niyang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag si Isaac o ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yon anak? Tugon ni Abraham. Meron na tayong apoy at panggatong. Ngunit, nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Diyan mapapansin po natin, mga kapatid, na bali ang naglakad si Abraham, Isaac, at ang dalawang aliping lalaki. Nung malapit na po sila doon sa lugar na iniutos ng Diyos kay Abraham, ay sinabi ni Abraham doon sa kanyang dalawang aliping, paiwan na lang kayo rito. Bantayan na lang ninyo yung asno. At kami na lang ng anak ko ang aakyat doon sa bundok. At yun na nga ang nangyari. Tuloy natin ang pagpapaliwanag. Nang nandun na sila at malapit na sila, itong si Abraham ay tinanong nitong kanyang anak na si Isaac. Nagsabi niya, Ama, nandyan na po. Ama, ang sabi nitong si Isaac, ang tanong niya, saan yung ating ihahandog? Ang tugon ni Abraham, meron tayong apoy at panggatong, no? Sabi nitong si Isaac. Ngunit nasaan po ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac sa kanyang tatay na si Abraham. Ang sagot naman ni Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay yun. Kaya ano nangyari? Nagpatuloy sila sa paglalakad. Tuloy natin po. Next slide. Ganito nakasulat. Ito po. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang paggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahuwah mula sa langit. Sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon, handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa ng mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Sa ibang salin, dawag, no? Matinik po yun eh. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Kaya't ang lugar na yon ay tinawag ni Abraham na si Yahuwah ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahuwah ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham, ang anghel ni Yahuwah, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalang Yahuwah, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Sa ibang salin ay binhi. Pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Diyan po sa binasa natin, mahaba-haba po yan, pero atin na pong binasa para ating malaman ang buong konteksto. Mga kapatid, diyan mapapansin po natin. Una, hindi tumanggi si Abraham. Pangalawa, si Isaac hindi rin tumanggi. Sumunod si Abraham sa utos ng Panginoon Diyos. Walang reklamo. Ang kanyang pagtugon na yon, kahayagan ng pagtitiwala. At ang kanyang anak naman ay sunod-sunuran sa utos ng kanyang ama. Bakit? Sapagkat ang anak ay mayroong puso na masunurin paggalang sa magulang. At alam niya na pag sumunod siya sa kanyang amang si Abraham, hindi siya ipapahamak.
sumunod siya. Pero nung nandoon na po sa altar, may altar na ginayak na ni Abraham. At nung siya'y akma ng patayin, sasaksakin na siya ni Abraham, itong si Isaac, may anghel na galing sa langit. Ang sabi, nalaman ko ngayon, nasusunod ka talaga sa utos ng Diyos. Huwag mo siyang papatayin. Sapagkat napatunayan kong ika ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, yung kasaysayan na yan ni Abraham, si Abraham ay lumalarawan kay Yahuwah. At si Isaac ay lumalarawan sa ating Panginoong Yahushua. Si Abraham ay hindi pinagkait ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, mahal na mahal. Si Yahuwah, hindi rin ipinagkait ang kanyang anak, nag-iisa ang ating Panginoong Yahushua. Ano katunayan yan? Basahin natin ang next slide. 3:16. Ganito nakasulat, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, sabi naman ni Pablo, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Paano lumalarawan ang kasaysayan ni Abraham at Isaac samang si Yahuwah at kay Yahushua na kanyang bugtong na anak? Gaya ng ating binasa, mahal ng Diyos ang kanyang anak. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan, kahit mahal na mahal niya ang kanyang anak, ay kanya pong ipinagkaloob bilang handog para po ang mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kamatayan ng kanyang anak, kapalit ay kapatawaran ng kasalanan ng mga tao at buhay na walang hanggan para sa mga tao. Kaya ang sabi ni Pablo, kung ang sarili niyang anak, hindi niya ipinagkait. Ano ang moral lesson? Ang sabi ay maliwanag, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Yan ang moral lesson yan. Kung hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, yung pangkailangan natin kaya ang hindi ibibigay ng Diyos sa atin? Ibibigay ng Diyos yan. Kaya si Abraham, palibhasa sumasampalataya sa Panginoon Diyos, ano po? Walang reklamo. Talagang buong-buong sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. At ito namang kanyang bugtong na anak na si Isaac, talagang hindi nakipagtalo sa kanyang ama. Sumunod siya. Ngayon, paano itinuro ni Pablo ang ginawang paghahandog ni Abraham kay Isaac? Ano layo ng Diyos? Ba't niya inutusan si Abraham ihandog ang natatangi pinakamamahal na anak? Next slide. Ganito nakasulat. Pakinggan natin, mga kapatid. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nagudyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya't sa patalinghagang pangungusap, na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Mga kapatid, ayon sa Biblia na magturo si Apostol Pablo, ano layo ng Diyos sa kanyang pag-uutos kay Abraham, ihandog ang kanyang natatangit pinakamamahal na anak? Una, sinusubok ng Diyos si Abraham. I-apply natin sa ating sarili. Pwede ba rin tayong subukin ng Diyos? Pwede. Ano layunin ng Panginoon Diyos? Para kanyang makita kung gaanong pananampalataya meron tayo. May pananampalataya po ba si Abraham? Opo. Ano katunayan siya may pananampalataya? Sabi ng Biblia, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya, referido kay Abraham, ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Paano yung kanyang ginawa na paghahandog na yon, mga kapatid? Maliwanag ang sabi ng Biblia. Buong puso, hindi siya nag-aalinlangan. Hindi siya nag-aalinlangan. Ang Diyos kaya ganun din? Basahin nga natin ito.
Oh, ang Diyos ay alam natin hindi nag-alinlangan. Kailanman hindi nag-aalinlangan ng Diyos. Sapagkat si Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang masama sa Diyos. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay wala sa kanyang memorya, sa kanyang kaisipan ng kasamaan. Kaya ang sabi ng mga tao, ang Diyos naman, napakasama ng Diyos nyo, ng mga Kristiyano eh. Sapagkat ang Diyos nyo ay mamamatay tao eh. Mga kapatid, ang Diyos ay pumapatay, siya din ang bumubuhay. Ano katunayan? Ito sabi sa next slide po. Next slide before we go back to Hebrew. Sapagkat gayon na lamang, nabasa na natin yan, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Yun ang layon dun eh. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya yung kanyang anak para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano pa pinatuloy ng Biblia ang Kristo ay pinakamamahal ng Diyos? Sa Marcos, narinig niyang isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Kaya hindi walang pasubaling. Ang katotohanan ay nananatiling, mahal na mahal ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ganon din si Abraham, mahal na mahal niya ang kanyang bugtong na anak. Pero nang utusan siya ng Panginoon Diyos at sinubok siya ng Diyos, bunga ng pananampalataya. Let us go back to Hebrew chapter 11 po. Let us go back to that verse. Ayun, sinubok ng Diyos si Abraham. Tumugon si Abraham, bunga ng pananampalataya. Paanong pagtugon? Buong puso. Hindi half-hearted. Buong puso siyang tumugon. Ano katunayan buong puso siyang tumugon? Next slide. Sa Genesis 22, 1, 2, 9, and 10, ito nakasulat, si Abraham ay sumunod agad at handa ng patayin si Isaac. Paanong pagtugon ni Abraham? Buong puso. Paano nahayag ang buong pusong pagtugon? Sumunod agad. Hindi nagreklamo. Hindi nagsabi, hindi nagsalita sa Diyos, Ama, Yahuwah, ang anak kong ito ay hinintay ko ng mahabang panahon na ngayon ipinagkaloob mo, ibig mong ihandog sa iyo. Pero hindi siya nagreklamo ng gayon. Kaagad-agad, walang pag-aatubili, walang anumang pagrereklamo, ay sinunod niya ang kalooban ng Panginoon Diyos. Ang tanong, nagreklamo din ba si Isaac? Nang siya'y papatay na, sinabi ba niya, Ama, wag mo akong saksakin? Hindi. Bakit? Sapagkat taglay nitong si Isaac ang kababaan ng loob, paggalang sa kanyang ama, pagmamahal din sa kanyang ama. Bakit kaya ang ating Panginoong Yahushua ay nakatugon din nang siya ihandog ng Diyos bilang katubusan ng kasalanan ng mga tao? Ano ang meron ng Panginoong Yahushua na ito rin ang dapat nating mataglay? Next slide, ganito nakasulat sa Aklat ng Pilipos. Nagpakumbaba siya, referido yan sa ating Panginoong Yahushua, at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kung paano si Isaac, taglay ang kapakumbabaan, taglay ang paggalang at ang pagtalima sa kanyang amang si Abraham, ang ating Panginoong Yahushua, higit sa lahat, taglay ang kapakumbabaan, naging masunurin siya hanggang kamatayan, hanggang sa kamatayan sa krus. Sa ating buhay at pamumuhay, mga kapatid, ano ang ating moral lesson na matatanggap diyan? Ang kapakumbabaan, kahayagan ng pagsunod. Pero kanino tatalima? Hindi kanino man, kundi sa Diyos. Kaya tayo bago natin sundin, kakailang ang anumang gawain o utos, tiyakin muna natin na ito'y utos ng Diyos. Kung utos ng Diyos, kung kailangan tayo magbuwis ng buhay, magbuwis tayo ng buhay. Utos kasi ng Diyos eh. Di po ba? Pero ang sabi po nitong si Abraham, kung inyong napansin kanina ang ating binasa doon sa aklat ng Hebreo, ano ang sabi niya? Kaya buong puso niyang inihandog ang kanyang bugtong na anak. Ang sabi ho niya naniniwala kasi siya ng lubos na kaya ng Diyos na bumuhay. Nakita niyo ba ang mga pahayag na yan? Kaya ng Diyos na bumuhay. Ayan ang sabi rito, naniniwala si Abraham na kaya ng Diyos
na bumuhay ng patay. Sana patay na yung anak niya eh. Di ba? Kaya't sa patalinghagang pangungusap, na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dapat patay na eh. Pero hindi itinuloy ng Diyos. Nagsugo siya ng anghel. Sawayin mo yan. Handang sumunod yung anak kong si Abraham. Sipin ninyo. At si Abraham naman kaya sumunod sapagkat ang pagtitiwala niya kung kaya ng Diyos na bumuhay, kaya din niyang pumatay, kaya niyang buhayin muli yung pinatay niya. Patay na sana si Isaac eh, sasaksakin na eh. Pero buhay, binuhay ng Diyos. Mga kapatid, gaano karami tayong pagsubok na dinanas? Madami-dami na rin. Sa mga pagsubok na pinagdaanan natin, naranasan na ba nating tumingala sa langit at sinabi, Ama, ba't ganito? Ba't hindi na lang sa iba? Ba't sa akin pa? Ba't sa amin pa? Di ba? Nasabi na ba natin yon? Baka ganun tayo ah. Maaaring sabi natin, opo, nagawa ho namin yan. Tao lang ho tayo eh. Pero alam nyo, mga kapatid, kapag natiyak natin ng utos ay utos ng Diyos, tatandaan natin, maaring sa ating pandinig, ang lupit ng utos ng Diyos. Di ho ba? Parang sa ating pandinig ay parang mahirap gawin. Pero kung tayo tatalima at mananalig, buong pusong sumampalataya, mga kapatid, kaagad-agad, kaya ni Abraham, ganon ang ating magagawa rin. Susundin natin yan ng walang reklamo sapagkat alam natin na hindi mag-uutos ang Diyos ng ikasasama ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, yung ating pinag-aaralan ay dapat nating maintindihan. Puntahan naman natin. Hindi ba't naglakbay sila sa ating binasa kanina? Gaano katagal ang kanilang paglalakbay? 3 araw. Ano ang ipinahihiwatig nun? Ano ang inaaninuhan nun? Next slide. Ganito nakasulat sa aklat ng Genesis 22, 22:4 down to 6. Ito. Sa 3 araw, si Isaac ay nagdala ng kahoy para sa handog na susunugin. Korinto, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin, sabi ni Pablo, na si Kristo o ang Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan, inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi, dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Binasa natin sa Genesis 22:4-6 ay konektado, correlated yan sa unang Korinto 1:19-17. Ano sabi diyan sa Genesis 22:4-6? Sa 3 araw, si Isaac ay nagdala ng kahoy para sa handog na susunugin. Lumalarawan yan sa doon sa pagpako sa krus sa ating Panginoong Yahushua, na pagkaraan ng 3 araw ay binuhay ng Diyos na maguli. Dala-dala nitong si Isaac ang kahoy. Ang sabi sa 19:17 ng John, inilabas siyang pasan ang kanyang krus. Hindi ba yung krus ay kahoy? Umaanino yung ginawa ni Isaac na pagdala at pagpasan noong kahoy sa kahoy ng krus na doon ipapako ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ang tanong ay eto mga kapatid, sino ang nagbibigay ng kapalit na handog? Bagamat alam na natin at obvious na ito, ang sabi, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng kapalit. Mabuti basahin natin ito sa Genesis at ano ang relasyon nito sa ating Panginoong Yahushua? Next slide, 22:13. Ayan, may lalaking tupa na nakadikit sa sanga at tinawag ni Abraham ang lugar na yon ng Panginoon ay magkakaloob. Yahuwah Jireh. Kinabukasan nakita ni Juan si Yahushua na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero o tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Genesis 22:8, ang Diyos ay siyang magkakaloob ng handog na tupa. Sino ang nagkakaloob ng kapalit? Katulad noong
nangyari kay Abraham at kay Isaac? Ang nagkakaloob ay ang Diyos. Kaya ano po ang nangyari? Nung akmang patay na nga nitong si Abraham at sasaksakin niya na ang kanyang bugtong na anak, nagsubuguan Diyos ng isang anghel. Sinaway siya. Huwag mo ituloy yan. Huwag mong papatayin niyang anak mo, mga kapatid. Kaya diyan po, sa ating mga binasang yan, ay may nagkaroon ng kahalili o ng kapalit. Imbis na si Isaac, ang naging kapalit ay isang lalaking tupa. Sino ang tupa? Ang ating Panginoong Yahushua. Diyon ang inaaninuhan ng tupang kapalit nitong si Isaac. Paano nakita ni Abraham yung tupa na yon? Abay, nakapalupot sa kanyang ulo yung dawag. Alam ba niyo yung dawag? Isang halamang matinik. Yung pong pagkakapalupot noong dawag o matinik na halaman sa ulo ng tupa, ang tupa, ang Kristo, ay binigyan din ng tinik na korona eh. Hindi ho ba? Lumalarawan yun. Kaya yung nangyaring yun, doon sa tupang yon na napaluputan ng dawag o tinik yung kanyang ulo sa ating Panginoong Yahushua. Hindi ba't ang ating Panginoong Yahushua nang siya po, bago ipako sa krus ay nilagyan ng koronang tinik bilang pang-iinsulto. At sinabi pa sa ating nagdaang pag-aaral, ikaw bang hari ng mga Hudyo? Iligtas mo ang iyong sarili. Kaya, ang Tanakh o Old Testament ay hindi natin pwedeng i-dissociate sa aklat ng Bagong Tipan. Kaya nga ang Biblia ay binubuo ng Luma o Tanakh at Bagong Tipan sapagkat yan po ay parehong mahalaga sa isa't isa. Sabi nga mga kapatid, ang Bagong Tipan ay kasaysayang lumalarawan sa mangyayari sa Bagong Tipan. At ang Bagong Tipan naman ay nagko-quote at nagre-refer doon sa Tanakh o Lumang Tipan sa mangyayari at nangyari pa sa nagdaang panahon. Kaya mga kapatid, hindi lang yan ang dapat nating matutunan. Ang naging atonement o ang kapalit para sa kasalanan natin ay si Yahushua. Dapat tayong namatay Kapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ho ba? Kaya, inilaan ng Diyos, sinabi niya ni Abraham sa Genesis 22:8, kung tandaan ninyo, ng Diyos mismo ang magbibigay, magbibigay ng handog. Nagpadala ang Diyos ng tupa noon at inilaan niya ang kanyang bugtong na anak si Yahushua upang maging sakdal na handog para din sa kaligtasan natin. Si Isaac at si Yahushua ay kapwa nagdala ng kahoy na gagamitin sa kanilang pag-aalay o paghahandog sa kanilang sarili. Ang tupa at si Yahushua ay kapwa nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Pwede naman tumakbo yung tupa na yun kung magwawala siya at makawala doon sa dawag. Pero hindi, nakapermi lang siya doon Pinaluputan siya ng dawag para maging kapalit. Ganon din ang Kristo na ating Panginoon. Isipin yung pag-ako niya sa ating mga kasalanan. Tayong dapat na mamatay. Sa halip na tayo, ang Diyos ay nagsugo ng kanyang pinakamamahal na anak para siyang umako sa lahat ng ating mga kasalanan. Bunga ng pagsunod ni Abraham. Ano ang naging resulta? Next slide. Ganito nakasulat. Ayan, dahil ginawa mo ito, pagpapalain ko ang iyong binhi. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng bansa. Sa Galatia ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling, nang tinutukoy ay marami kundi at sa iyong supling o binhi na iisa ang tinutukoy at ito'y ang Kristo. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Yan po ay mga talata ng Biblia na dapat nating mapansin
na ang pagsunod ay may pagpapala. Ano ang pagpapala kay Abraham? Dahil ginawa mo ito, pagtalima sa utos ng Panginoon Diyos, pagpapalain ko ang iyong binhi. Makatuwid, nangako ang Diyos sa kanya. At ang binhing yan, mula kay Isaac, at mula kay Abraham, Isaac, Jacob, 12 angkan ng Israel. At diyan sa mga lahing yan nanggaling ang lahi ng ating ang Panginoong Yahushua. Lahi ni Abraham, yan ang binhi na tinutukoy. Ayon kay Pablo, ang tinutukoy na binhi ni Abraham ay ang Kristo na sa pamamagitan ng Kristo, pagpapalain ng lahat ng bansa. Hindi lang Israel, lahat ng bansa sa pamamagitan ng pagkakaugnay at pagkakaugpong sa ating Panginoong Yahushua sa ibang salin, sa ibang mga paglalarawan bilang puno ng ulibo. Pagka naging sanga tayo, sa aklat ng Juan ang sabi, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Kaya kapag tayo naging sanga o naging mananampalataya, naging kabilang sa komunidad ng mga mananampalataya, called out ones ng ating Panginoong Yahushua o Ecclesia, ang sabi, pagpapalain ng lahat ng bansa. Sa pamamagitan ng natitirang binhi ni Abraham, walang iba kundi ang Kristo. Kaya kung ang Kristo ay ibinigay ng Diyos at bunga ng pagsusugo sa Kanya, ang lahat ng tao ay may pagkakataon na matubos sa kanilang kasalanan. Yan ang tinutukoy ng Diyos na pangako niya kay Abraham, pagpapalain sa pamamagitan ng binhi mo ang lahat ng bansa. Tanong, kaya bang ibigay ng Diyos ang kailangan natin? Opo, kayang-kaya ng Diyos yan. Ano-anong mga pangangailangan natin? Marami. Una, madugtungan pa ang buhay natin. Sa pag-aanhin mo ang bahay, aanhin mo ang material na kailangan natin sa buhay na ito kung patay ka naman. Una ang buhay. Sapagkat kung may buhay pa tayo na makakasamba pa tayo, may pamamahagi natin ang ating pananampalataya. May babahagi natin ang ating pong tulong sa ating mga kapatid at kapwa na nangangailangan. Hindi na kailangan pang tayo ay yumaman para makatulong sa kapwa. Ang pagtulong ay pagbibigay. Ang pagbibigay ay kabanalan. Ang sabi nga, pinagpapalang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya ang pagtulong ay mahalaga. Pero pagtulong na buong puso, wagas, na walang inaasang, ika nga, in return, ay bababalik sa atin. Gagantihan tayo ng ating tinulungan. Hindi ganon. Katulad ng Panginoon Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi siya naghihintay na tayo ay magbayad sa kanya. Kaya nga ang sabi, sa pamamagitan ng anak niya, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng inyong mga mabubuting gawa. Baka magmalaki kayo. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng bugtong kong anak na ang kanyang dugo'y natigil sa bundok ng Kalbaryo sa pamamagitan ng pagtubos niya at awa ng Diyos. Maliligtas ang tao. Kaya mahalaga yung pagkakatubos ng Kristo eh. Yung pagtigis ng kanyang dugo ay larawan ng pagmamahal ng Diyos sa lahat ng taong nagkasala. Kaya ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng kanyang dugo at awa ng Panginoon Diyos. Kanino iniukol yung kanyang dugo? Hindi lang sa mga alagad noon. Hindi lang sa mga alagad ngayon. Maging sa mga tao pang magiging alagad sa panghinaharap. Sa isang bagay o sa isang religious organization ba lang, iniukol at inihandog ng Kristo ang kanyang dugo. Hindi po. Para sa lahat ng tao. For God so loved the world. Kaya yung mga nag-aangkin na pag wala ang wika kayo dito sa aming reliyon, hindi kayo maliligtas, sana magbago na sila. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay napakabait. Kaya ayon sa talata ng Biblia, paano pa itinuro ng Biblia ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Ama, pagsunod sa Kanya. Next slide, ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Nang subukin ng Diyos si Abraham, ulitin lang natin ito, pananampalataya din ang nag-udyok sa Kanya, na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos.
buong puso niyang inihandog. At siya, ang sabi niyan, naniwala na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Next slide sa Roma, anong sabi? Sa 5:8, ngunit pinatunay ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin ng mamatay si Kristo, ang Kristo, para sa atin noong tayo makasalanan pa. Kaya diyan po, maaaring nauulit yung mga talatang binabasa natin sa pag-aaral na ito para bigyang diin ang kahalagahan po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mahalagang leksyon na dapat nating matutunan ang ganap na pagsunod sa utos ng Diyos kahit napakahirap, tila labag sa ating damdamin, ay alam nyo, sumunod pa rin tayo sapagkat ang Diyos ang nakakaalam, mga kapatid. Ang kailangan lang sa atin, hindi basta pananampalataya, malalim na pananampalataya. Malalim. Matibay. Pananampalatayang matatag. Sapagkat kung hindi matatag, hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos. Si Abraham ay handang isakripisyo ang kanyang pinakamamahal na anak na si Isaac. Kapag sinusubok ang ating pananampalataya, kailangan nating paniwalaan ng Diyos ay mas may mabuting plano kahit mukhang mahirap ang daranasin natin. Natutuhan natin na dapat ilagay natin ang ating pag-asa sa Diyos. Unahin natin ang Diyos, mga kapatid. Ano man ang mangyari sa mundo, ano man ang mangyari sa buhay natin, unahin po natin ang ating Panginoon Diyos. Yan bang mga aral na yan ay nadinig natin? Gawin natin, mga kapatid. Hindi natin alam pa kung gaano kabigat pang pagsubok ang darating sa buhay natin. Napakadilim. Ang dilim ng panginaharap natin. Tingnan ninyo sa buong mundo. Ang kaguluhan ay laganap na. Dati-rati ang Biblia ay nasa bawat courtroom. Sa bawat gusali ng mambabatas o kaya ay ng korte. May Biblia na doon, inabot ko pa yun noon. 1997, inilalapag yung kamay nung magbibigay ng testimonya sa Biblia. I will tell the truth, nothing but the truth. Pero ngayon, wala na. Wala na akong makitang Biblia. Sa courthouse na pinagtatrabahoan ko, wala na. Ano ibig sabihin yan? Maging sa eskwelahan, inalis na rin. Dati meron yan eh. Maging sa munisipyo, ay inalis na rin. Papalayo ang tao sa Diyos. Kaya hindi katakatakang nangyayari sa paligid natin. Ang patayan, ang kaguluhan, ang kawalan ng kapayapaan ay patuloy sapagkat ang tao ay nalayo na sa Panginoon Diyos. Pero tayo na mga tagasunod ng Kristo, ano man po ang mangyari, itong katawang ito, pagbantaan man ito o hindi, mamamatay at mamamatay ito. May sakit mat malusog ito, mamamatay at mamamatay ito. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pamamagitan ng buong pusong pagsunod. Kahit gaano pa ito kahirap, kapalit nito'y biyaya, pagpapala na manggagaling sa Ama. Kaya ang nangyari kay Abraham, mga kapatid, ay nangyari sa Panginoong Yahushua. Galing yan sa kalooban ng Amang si Yahuwah. Ano pa man po ang mangyari sa atin, yan ang aplikasyon ng leksyong ito. Tanggapin natin na may tiwala sa Ama. Papayagan tayong iraraos tayo ng Diyos sa anumang kalagayan natin. Malungkot tayo minsan, may nararamdaman tayo, may sakit ang kapamilya natin, kapos tayo sa kailangan natin, pangangailangan, ipagkatiwala natin sa Ama. Ang sabi nga sa talata ng Biblia, tingnan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagpapagal, pero sila'y pinakakain ng Diyos. Ang mga halaman ay binubuhay ng Panginoon Diyos. Ano lamang ang ibig sabihin po
ang pagtitiwala natin sa Ama. Huwag natin pong payagan na mabawasan man pa. Dagdagan natin ang pagtitiwala natin sa Kanya. At ating sasabihin, Ama, bahala ka na po sa amin. Sa inyo at sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sana mga kapatid, maabot natin ang pananampalatayang yan. Lahat tayo ay magtiwala lalo sa Ama, lalo na po sa panahong ito. Yan ang ating ipananalangin po. Aming Panginoon, Yahuwah, na makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa mga leksyong ito na iyong itinuturo sa amin. Sa pamamagitan po ng mga aral mo, kami po ay sumasampalataya na kami ay matututo lalo na magtiwala sa iyo. Maglagak ng pag-asa. Maaring masakit ang aming mga dinaranas, mga problema, mga karamdaman, mga pangiinsulto ng aming kapwa. Minamaliit kami. Di bali na. Ang aming kasing paglalakbay sa buhay na ito, alam namin hindi naman magtatagal. Hindi magluluwat. Ang pangako mo, iaabot mo na sa amin. Ibibigay mo na sa amin. Kaya habang kami tumatanda at habang kami patuloy sa paglalakbay, O Yahuwah, maawa ka po sa amin. Huwag mo po kaming pababayaang nag-iisa. Katulad po ng pahayag ni Haring David, kahit na siya'y lumalakad sa lilim ng kamatayan, hindi siya natatakot sa anumang kasamaan sapagkat ikay kasama niya. Yun din ang aming pananalig. Kaya lumawig kami sa ganito, umabot kami sa ganitong edad sapagkat ito'y ipinahintulot mo. Nararagdagan kasi ang aming kaalaman. Lumalawak ang amin po na natututunan sa mga salita mong isinusulat, pinasulat mo sa Biblia. Kung may mga anak ka na nag-aalinlangan pa, parang awa mo, Ama, na kami buksan mo. Buksan mo pa ang aming mga pag-iisip upang lalo naming malirip ang iyong mga kalooban, ang malalalim mong mga salita na dapat naming maunawaan para doon kami magtiwala at wag sa mga bagay sa lupang ito. Sabi nga ng Apostol Pablo, sila'y tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay pangmatagalan at pangwalang hanggan. Doon kami dapat na nakatuon, doon namin dapat itanaw ang aming pananaw, sapagkat kami sumasampalataya sa malaot madali. Darating ang panahon, makikita na rin namin ang aming mga amang nangamatay, ang aming mga ina't mga kapatid na nangauna sa amin, pinapagpahinga mo. O Diyos ng awa, maawa ka sa aming lahat. Kung natapos nila ang kanilang mga takbuhin, matapos din namin ang aming takbuhin. Taglay ang pananampalataya. Darating ang panahon, pagtunog ng huling trumpeta, sasalubong ang mga anak mong buhay at ang mga patay na nanindigan. Sila ay ibabangon mo upang sasalubong sa Panginoon sa alapaap at maghaharing kasama niya, kasama ka dakilang Ama. Pakitulungan mo po ang bawat isa sa amin. Dagdagan kami ng matibay na pag-asa. At ano pa man ang dumating sa amin, hirap na kami. Luluhod kami sa iyo. Tatawag kami sa iyo. At sana maabutin mo kami sa aming mga pagsamba, sa panalangin ng pangsambahayan, upang lahat kaming kabilang sa Iglesia, sa pag-ibig at pagmamahalan, mamalagi kaming nagkakaisa sa pagsunod sa iyong kalooban. Ganito po ang aming pananalig. Tinanggap mo't inari mong aming panalangin. Sa aming pagkakamali, pinatawad mo na kami. Sa ngalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen.
biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin po at you can conduct a Holy Supper to remember the Christ as needed. Instruction po at our website. Kasi as often as you want, di ba? Kung gawin nating malimit, halimbawa every 3 buwan, walang masama doon na alalahanan natin ng Kristo, di ba? Para sa iba nating mga kapatid na hindi pa nakakapagsagawa po ng Lord's Supper, ang importante ay maisagawa yung pag-aalaala. Kaya sa buong isang taon, gawin natin minsan, 2 beses, 3 beses, nasa atin po yun. At saka patuloy nating ipananalangin sa ating mga panalangin personal at pangsambahayan, ang lahat ng tao sa mundo, leader ng mga bansa, mga leader ng reliyon, mga taong nasa kapangyarihan, at sana magkaroon ng kapayapaan pa. At kung mayroong mga, sabi nga, mga argumento tungkol sa pananampalataya, ay pag-usapan. Hindi ho ba? Pag-uusapan. Hindi yung tayo po ay mag-ad hominem o atakin natin ang persona ng ating kausap o kaya ipinsalain yung ating kausap. Hindi ganon. Ang Panginoong Yahushua, nung siya ay makausap ng mga Saduseo at Pariseo na mga mapagpaimbabaw, kinausap niya sila ng maayos. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ay talagang sa galit nila sa Panginoong Yahushua, pinatay pa rin nila sa isang kamatayang napakahirap. Bueno, umaasa kami na yan po'y maliwanag sa inyo. Hanggang dyan at tayo po'y natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y dinggin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandata niya, tayo ay manindigan. Sa ating